Nilamon kaagad si Pingpong ng dagat-dagatang apoy. Pagkatapos lamunin ng matatayog na apoy si Pingpong, hindi uminto si Jiangli sa pag-atake. Pero ang ganong katinding apoy ay hindi pa rin kayang sunugin si Pingpong sa kamatayan. Ang napaka-special na military combat suit na panlaban ni Pingpong ay hindi basta tinatablan ng isang ordinaryong apoy. Gayunpaman, ang apoy ay kayang harangan ng kanyang paningin. At kahit suot nito ang kanyang high-tech na salamin, ay hindi pa rin niya ito napakinabangan. Sumugot si Pingpong papunta sa direksyon ni Jiangli. Sumisigaw ito, ang walang kwenta mong pamamaraan na hindi ako kayang saktan. Inaamin ko ang iyong kakayahan sa depensa ay matibay, pero hindi ito nagdudulot ng talagang pinsala sa akin. Ang iyong mga galaw ay walang pinagkaiba sa mga payaso. Minamalit ni Pingpong ang sistema ng pag-atake ni Jiangli. At sa wakas, nakawala na ito mula sa nakapalibot na apoy. Kaya lang, nagulat ito nang makita niya ang mga bariles na lumilipad papunta sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi gasolina ang laman ng mga ito, bagkus sa isang hindi kilalang likido na sinputi ng gatas. Nang tumama na sa lupa ang mga bariles at sumambulat ang mga ito, kahit na may taglay na kakaibang liksi si Pingpong, hindi pa rin ito nagawang iwasan at dumikit ito sa malakit ng puting likido. Galit na tumayo si Pingpong. Ano itong likido na ito? At dito niya nalaman na isa pala itong latex na pintura. Galit na sumigaw si Pingpong. Kasuklam-suklam ka. Ang tangi mo lang ba na alam ay kung papaano gumamit ang mga nakakasukang mga taktika? Kaya lang, nagulat si Pingpong. Dahil walang pakialam si Jiangli, nagpatuloy lang ito na magpaulat ng mga likido. Dahil dito, sumabog na sa galit si Pingpong. Winarak nito ang kanyang damit at sumigaw ito. Isa kang walang kwentang nilalang. Proud ka pa talaga na gumamit ng mga nakakasukang paraan. Ipapakita ko sa iyo kung paano kita tatapusin ng marangal. Sa isip ni Pingpong, hanggat makakaya ko, titiisin ko. Hanggang maugusan na siya ng mga bagay na ibabato. Kaya kong ngatiin sa dalawa ang kanyang ulo sa isang tira lang. Kaya lang, habang papunta pala nito sa anino ni Jiangli, daang-daang bakal na bariles na ang pinakawalan ni Jiangli. Sumibat ang mga ito papunta sa kanya. Lahat ng mga bariles ay bukas at tumalo sa malamig at mahangin na lambak. Kaagad na kumalat ang amoy. Nang masinghot ito ni Pingpong, ang kanyang mata ay nabalot ng takot at ang kanyang mukha ay labis na namula. Mabilis nitong tinakpan ang kanyang ilong at bibig. Tinignan ni Jiangli si Pingpong at may naong sinabi na, naniniwala ako na ang lahat ay may kahinaan. Walang sino man ang maaaring maging perpekto. Alimbawa, ang ating kapitan na si Pingpong hindi tinatamlan sa mga talim at kasing bilis ng kidlat. Pero sinong mag-aakala na allergic ito sa mga seafood? Nagpatuloy si Jiangli sa panunukso. Ang pulbos na ito ay gawa mula sa paggiling ng mahigit 100 uri ng mga seafood. Sigurado ako na isa sa mga ito ay magti-trigger sa iyong allergic reaction. Ang buong lambak ngayon ay puno ng pulbos ng mga seafood. Pinipigilan ni Pingpong ang kanyang paghinga. Hindi ito makapaniwala sa narinig niya. Hindi nito maintindihan kung paano natuklasan ni Jiangli ang kanyang kahinaan. Alam niya na hindi siya pwedeng magpatuloy ng ganito. Nag-ipon ng enerhiya si Pingpong at mabilis na sumalakay patungo kay Jiangli at handa na ito sa isang desperadong labanan. Nang makita ito ni Jiangli, inactivate nito ang kanyang bilis sa quadruple na bilis at tumakbo ito ng mabilis habang nanunuya. Babayu! Abulin mo ko! Sa kabila ng matinding effort ni Pingpong na mauli si Jiangli, ang pag-iingat ni Jiangli ay nangibabaw at ginamit nito ang bawat sulok ng lugar para mapanatili ang ligtas na distansya kay Pingpong. Pagkalipas ng 2 minuto, nagiba ang kulay ng balat ni Pingpong. Inawakan nito ang kanyang lalangunan at bumagsak ito sa niebe. Nang makita ito ni Jiangli na hindi na gumagalaw si Pingpong, maingat lang nitong pinanatili ang kanyang distansya. Nang umabot na ng ilang metro ang kanyang distansya, naglabas ito ng hiyawan mula sa kanyang kabilang space at magsimula itong magluto ng sausage para manumbalik muli ang kanyang enerhiya. Pagkalipas ng 15 minutong katahimikan sa lambak, si Pingpong na tila lubusan ng natalo ay biglang tumalon. Sumigaw ito sa galit at sinabing, "Ikaw, Jiangli, isa kang kasuklam-suklam na kontrabida. Lalabanan kita hanggang kamatayan." Sumugod ng mabangis si Pingpong. Galit ang mukha nito at nandilisik ang kanyang makatingin. Kumari pa sulit ng takbo si Jiangli at sinabing, "Patay-patayan ka pa, ha? Ang masasabi ko, magaling kang umarte." Bilang isang mataas na sundalo, palaging may dalang anti-allergy na gamot si Pingpong. Pinaigi nito ang kanyang pagkamatay at umasa na ibababa ni Jiangli ang kanyang depensa at magkaroon nito ng pagkakataon para sa isang sorpresang atake. Pero hindi niya inaasahan ang pagiging maingat ni Jiangli. Hindi lang sa hindi nahulog sa patibong si Jiangli, ginamit pa nito ang oras para kumain at maibalik ang kanyang enerhiya. Kayang-kaya na maghintay ni Jiangli, pero si Pingpong, hindi. Ang anti-allergy na gamot ay kayang pawiin lang ang sintomas pansamantala. Dahil ang lambak ay puno pa rin ng pulbos ng seafood. Nagpatuloy si Pingpong sa pagtugis sa kabila ng kanyang allergic reaction na mabilis na nagpalala sa kanyang physical na kondisyon.
Ang kanyang kamalayan ay nagsimula ng lumabo. Hindi niya lubos maisip na ang kanyang walang kapares na kasanayan sa malapitang labanan ay tatalunin lang ng isang mainang taktika. At sa wakas, bumagsak na si Pingpong. At sa pagkakataong ito, hindi na ito bumangon muli. Nang makita ito ni Jiang Li na baka nagpapanggap na naman si Pingpong, pinanatili lang nito ang kanyang distansya. Pinainit nito ang kanyang sarili sa pamamagitan ng apoy at patuloy na kumain para bawiin ang kanyang lakas. Pagkalipas ng isang oras, busog na si Jiang Li at nabawi na nito ang kanyang enerhiya. Ang kanyang physical na kondisyon ay naibalik na sa pinakamainam na kondisyon. Habang tinititigan si Pingpong na nakabulagta at hindi gumagalaw sa niebe, bumulong ito at sinabing, totoo ba talaga na patay na siya o umaarte lang? Pero kung talagang nagpapanggap ito, napakahaba naman ng oras para magpanggap ito bilang isang patay. Nang maisip ito ni Jiang Li, naglabas ito ng barin mula sa kanyang kabilang space dimension at pinaputukan sa ulo si Pingpong. Tinitigan ito ng mabuti ni Jiang Li at sinabing, mukhang patay na talaga siya. Tuwang-tuwa si Jiang Li, nakaramdam ito ng sobrang kagalakan at hindi ito makapaniwala. Sa isip nito, natalo ko ba talaga si Pingpong, ang aruganting kapitan ng West Mountain Base? Pagkatapos, naglabas ito ng isang malaking truck mula sa kanyang kabilang space dimension at binagsak ito pababa sa nag-iinong katawan ni Pingpong. Naatikaldad sa dalawa ang katawan nito at sa wakas, nakahinga na ng maluwag si Jiang Li. Mukhang patay na talaga siya. Kung nagpapanggap ito, hindi niya paabutin sa ganito. Para makasiguro, nilabas pa ni Jiang Li ang dagundong ng dragon mula sa kanyang dimensional space at mabilis na pinugutan ng ulo si Pingpong. Sa ganitong level ng pag-iinit na ginawa ni Jiang Li, tsaka lang niya naramdaman ang lubos na kaluwagan sa kanyang pakiramdam. Sabay sambit nito na, panalo ako, palagang nanalo ako. Pagkatapos makakumpirma na talagang patay na si Pingpong, lumapit si Jiang Li para suriin ang ulo nito. Bigla itong nakaramdam ng isang malakas na puwersa na nagdala sa kanyang kanang kamay papunta sa ulo ni Pingpong. Isang kaanga-anga at napakalakas na puwersa ang dumaloy sa kanyang palad patungo sa kanyang katawan. Para itong malakas na kuryente. Nagawa na niya dati na higupin ang kapangyarihan ng babaeng tumatagos sa pader. Kung ang kapangyarihan nito ay parang tubig sa kanal, ang kapangyarihan naman ni Pingpong ay parang isang ilog. Mabilis na inigop lahat ni Jiang Li ang kapangyarihan ni Pingpong. Gayunpaman, hindi alam ni Jiang Li na nakahigop na si Pingpong ng 3 yutan. Ibig sabihin, lahat ng mga kapangyarihan na yon ay nakay Jiang Li na ngayon. Biglang lumabo ang paningin ni Jiang Li na parang may isang bagay na gustong sumabog. Kumurap ito ng matindi. Ang napakalakas na puwersa ay bumalot sa kanyang kaisipan. Hindi niya makita ang matinding asul na liwanag sa kanyang balintataw. Ramdam lang niya ang matalim pero walang kasiguraduhan na pakiramdam sa kanyang mga mata. Nakatitig ito sa malaking truck na pinamtiga niya kay Pingpong. At kagad nitong pinakawalan ng hindi may paliwanag na puwersa. Ang space sa kanyang harapan ay umiikot na parang isang spiral. Kasunod ng isang malakas na boom! Bumaluktot at nagkaiwa-iwalay ang malaking truck. Tuwang-tuwa si Jiang Li. Isa ba itong bagong abilidad? Inawakan nito ang kanyang kanang mata at sinabing, hindi ba ito ang malamat na banal na kapangyarihan? Pinipilipit nito ang space para wasakin ang mga bagay-bagay. Napangtanto ni Jiang Li na sa pagigop ng kapangyarihan ni Pingpong ay nagkaroon nito lang isang bagong abilidad. At sa wakas, meron na itong kakayahan na magagamit niya pang opensa. Ang mga armas at sandata ay naging walang saysay laban sa mga combat na uri ng mga mutant. Pero ang abilidad na ito ay kakaiba. Kaya nitong magbaluktot at bumali ng truck magawa sa bakal. Paano pa kaya ang katawan lang ng tao? Pagkatapos gamitin ni Jiang Li ang kapangyarihan nito, naramdaman niya na ang kanyang enerhiya ay nahati. Bukang ang abilidad na ito ay umuubos ng maraming enerhiya. Kung gayon, magagamit ko lang ito malamang mga 3 beses na sunod-sunod. Pagkatapos, kinalkulan nito ang kayang abutin ng kanyang bagong atake na aabot hanggang 300 metro. Bagamat hindi ito pwede sa pangmalayo ang atake, pero sa loob ng 300 metro, mas epektibo at malakas pa rin naman ito kaysa sa sniper rifle. At walang oras ang kalaban para depensahan ito. Isa itong perpektong atake sa pag-ambush. Tumingin si Jiang Li sa labas ng lambak na may nakakalukong ngiti at sinabing, sino kaya ang una kong mabibiktima sa bago kong abilidad? Samantala sa labas ng lambak, pagkatapos maghintay ng halos mahigit sa 2 oras, ang lahat ay nagsimulang magbago ang mga pananaw. Agsalita si Erong Hua, bakit hindi pa tapos? Hindi pa ba napatay ni Kapitan Pingpong si Jiang Yi? Dapat mabilis lang yun. Sumagot si Fireman, baka ang intensyon ni Kapitan Pingpong ay pahirapan muna ito at torturein hanggang mamatay. Kailangan natin magtiwala sa lakas ni Kapitan Pingpong. Sa mga sandaling iyon, magkatinginan at nagkangitian sina Uncle Liu at Chang Lei. Sa isip nila, ang patagalan na taktika at labanan ay estilo ni Jiang Li. Habang tumatagal ang laban, mas nagpapaiwatig nito na ang diskarte ni Jiang Li ay nagtatagumpay. Alam ng mga ito na si Jiang Li ay napakaingat, na umaabot sa punto hanggang sa ikaw ay mabugbot. Kung si Pingpong ang nanalo, panigurado, pinagyayabang nga ito kaagad.
Sa mga sandaling iyon, biglang kumaluskos ang walkie-talkie ni na Uncle Yu at Chanley at nang marinig nila ang boses ni Jiang Li, napuno ang mga ito ng kasiyahan. Ibig sabihin, nanalo na si Jiang Li at si Ping Pong ay patay na. Habang hawak ni Jiang Li ang ulo ni Ping Pong, binalaan nito sina Chanley at Uncle Yu at sinabing, pigilan niyo muna ang inyong mga ekspresyon at huwag muna kayong gumawa ng gulo. Maghintay kayo sa ating signal at tatapusin natin ang mga natitirang special forces. Pagkarinig ni na Uncle Yu at Chanley kay Jiang Li, masayang-masaya ang mga ito, pero pinigilan muna nila ang kanilang kagalakan at tahimik na naganda para sa pag-atake. Hindi bumalik si Jiang Li sa parehong landas na dinaanan nila ni Ping Pong at tahimik itong lumapit sa likuran ng mga kaaway. Pagkatapos siyasatin ang kanilang formasyon at pinag-uusapan, napagdesisyon na ni Jiang Li na hunang kapusin si Eronghua dahil sa taglay nitong abilidad na kumontrol ng tao sa pamamagitan ng mental hypnosis kahit na mahina ang physical na lakas nito. Daan-daan na inactivate ni Jiang Li ang kanyang banal na kapangyarihan sa kanyang kanang mata. Ang space na nakapalibot sa liig ni Eronghua ay nagsimulang kumilipit. Naramdaman kaagad nito ang kakaibang sakit at nang sisigaw na ito para humingi ng pulong, umiwalay na kaagad ang ulo nito at bumulwak ang dugo na parang fountain. Nagulat ang lahat ng nandoroon. Wala silang ka-idea kung anong nangyari. Biglang tumayo si Jiang Li mula sa likod ng isang nyebeng punso. Itinaas nito ang ulo ni Ping Pong at sumigaw, "Tinapos ko na ang inyong kapitan." Abang ang lahat ay nagulat at hindi makapaniwala, magbigay ng utos si Jiang Li na umatake at sinabing, "Patayin silang lahat!" Si Chanley na matagal nang nakahanda para sa labanan ay kaagad na kinontrol ang isang malaking yelo at niebe at mabangis na inatake ang mga kalaban. Sumugod na rin si Liang Yu para umatake at mabilis na sumunod si Mingming at Uncle Yu at sunod-sunod na umatake sa mga kalaban. Sa mga sandaling ito, ang Special Forces team na wala ng leader ay nasa kawalan. Ang kanilang pinakamalakas na kapitan ay talagang napatay na ni Jiang Li. Hindi maiwasan na hindi sila mabigla at matulala. Ito ay naging daan para bumaba ang kanilang moral at ang kanilang panlaban na lakas. At bukod pa doon, mabilis na napatay si Eronghua. Kaya ang lahat ay nawalan na ng lakas ng loob na lumaban. Kaibaan naman ito sa panig ni Jiang Li na mataas ang mga fighting spirit. Kaya ang resulta ng laban ay pagkatay lang sa kabilang panig. Mabilis nilang tinalo ang mga ito. Pagkatapos, tumakbo si Jiang Li para igupin ang abilidad ng mga bangkay. Kaya lang, sa pagkakataong ito, naramdaman nito na mahina at umabot sa punto na walang nagbago sa kanyang pakiramdam. Pagkatapos mag-isip ni Jiang Li, naintindihan na niya ito na baka ang level ng mga mutant na ito ay masyadong mababa at malayo sa level ni Ping Pong. Sa isip nito, para lang itong naglalaro sa isang laro na tumataas ang level kapag may natatalong mga kalaban at ang pagkuha sa lakas ng mga mahihinang kalaban ay walang gaanong magiging epekto. Pagkatapos, tinawag ni Jiang Li sina Chanley at Uncle Yu para subukan na igupin ang kapangyarihan ng mga namatay na mutant. Pero pagkatapos nilang subukan, parehong umiling ang mga ito. Wala silang kakayaan na umigop ng abilidad ng iba. Hindi tinawag ni Jiang Li si Liang Yu dahil kung tutusin, malaki pa ang pag-aalinlangan niya dito. Hindi gusto ni Jiang Li na patuloy na lumakas si Liang Yu, lalo na sa panahong ito. Nagsalita rin si Uncle Yu. Ang babaeng pinilipit mo ng league kanina ay sinabing, hindi lahat ng mutant ay may ganitong kakayaan. Malamang ay hindi kami kasing kalento mo. Mag-isip si Jiang Li, mukhang marami pa akong kailangang malaman tungkol sa mga mutant at sa mga abilidad. Kaya pag-aaralan ko ang mga data ng West Mountain Base pagbalik ko. Sa sandaling iyon, biglang lumapit si Mingming at tinamoy ang katawan ni Pang Sun. Pagkatapos ay biglang kinagat ang ulo nito, sabay lunok diretso sa kanyang tiyan. Nagtatakang nagtanong si Jiang Li, "Mingming, kaya mo bang igrupin ang kanilang kapangyarihan?" Bagyang tumango si Mingming. "Kung ganon," sabi ni Jiang Li, "iwan ko sa iyo ang mga taong ito para gawin mong merienda sa ating gabi." Pagkarating ni Jiang Li sa pasukan ng West Mountain Base, kaagad nitong binuksan ang kanyang dimensional space at naglabas ito ng isang tumpok ng mga bagay tulad ng mga truck, metal at kadamitan at inilagay niya ang mga ito para arangan ang labasan. Walang magawang nagsalita si Liang Yu. Kailangan ba talaga na maging sobrang maingat? Kalmado lang na naglabas ng detonator remote si Jiang Li at sinabing, dapat natin iwasan ang maging kampante at mainipin. Kapag gagawa ka ng mga bagay, kailangan mong tandaan na tapusin ito ng maayos. Pagkatapos sabihin nito ni Jiang Li, "Kaboom!" Pinasabog nito ang labasan at sinabing, ngayon, kahit na hindi gumuho ang mga tunnel, saradong-sarado na ito. Kahit na may makaligtas, magiging imposible para sa kanila na ukain ang mga mabibigat na scrap na mga metal na ito. Nang makita ni Liang Yu ang mga aksyon ni Jiang Li, hindi nito napigilan na hindi magsalita. Halos sa mga tao sa ibaba na mula sa ika-4 na level ng pamumuhay ay mga sibilyan. Kailangan ba talagang gawin natin ito ng gubusan? Ngumiti ng si Jiang Li at sinabing,
Isipin mo na lang na bumibili ka ng insurance para sa iyong kalikasan. Kung tutusin, ang pag-iingat ay magulang ng kalikasan. Pero hindi pa dito nagtatapos. Sabay labas ng snowmobile ni Jiangli at sinabing, "Sumama ka sa akin, dadaling kita sa isang lugar." At bumiyay na ang mga ito papunta sa lugar. Sa loob ng snowmobile, binuksan ni Jiangli ang kanyang cellphone at ipinakita ang 3D structure na mapa ng West Mountain Base na ipinadala ni Yang Xinxin. Pagkalipas ng ilang sandali, makakita sila ng 3 figura sa labas ng base sa kabundukan na mga si Liang Yu at sinabing, "Halagang napaka-metikuloso mo. Paano mo naisip at paano mo ito nagawa?" Humiti lang si Jiangli at sumagot, "Noong pinag-aaralan ko ang struktura ng West Mountain Base, natuklasan ko ang isang espesyal na daanan na konektado sa unang level ng pamumuhay. Tiyak na ginawa ito para sa iilang individual. Hindi mahirap na walaan kung sino yan." Habang tinititigan ni Liang Yu ang mga figura, iniisip nito kung paano halos pinatay ang kanyang mga estudyante. Biglang umusbong sa kanya ang intensyon na pumatay. Galit na sumigaw ito, "Mr. Chen, tumigil kayo!" Hindi inaasahan ni Mr. Chen na makikita ni Jiangli ang kanilang kinaroroonan ng ganong kabilis. Ang pagsabog kanina ay halos minasak ang buong base. Buti na lang, ang mga materyales sa konstruksyon ng unang level ng pamumuhay ay matatag. At dahil malakas ang depensa nito, kaya ang unang level ng pamumuhay ay hindi nawasak ng buo. Sa isip ni Mr. Chen, nang makarandam ako ng masamang pangitain, kagad na akong tumakbo palabas, patungo sa daanan ng pagtaras. Walang alinlangan na iniwang ko ang aking asawa at mga anak, at muntik na rin akong hindi makalabas. Pero pagkatapos ng lahat, nakatanda na ba talaga akong umakyat ng langit? Habang tinititigan sina Jiangli na gumababa ng sasakyan at papalapit, ang mukha ni Mr. Chen ay naging mas mapaklapa kaysa sa niebe. Ang 2 tapat na bantay na walang kaalam-alam sa sitwasyon ay nagtaas ng mga baril para labanan sina Jiangli. Kaya lang, dahil alam ni Mr. Chen ang sitwasyon, nagmamadalim itong itinaas ang kanyang mga kamay at sinabing, "Hindi mo ako maaaring patay ng ganito lang. Ako si Mr. Chen, isang kilalang tao sa Heavenly CCP. Kung mamamatay ako, masisira ang balanse ng Heavenly CCP. At sa oras na yon, aarapin mo ang malaking panganib." Nang marinig ito ni Jiangli, nagmuni-muni ito. Sa isip nito, hindi ko pa kinokonsidera ang mga bagay na yon. Sumagot si Jiangli, "Hindi mo ba nakikita kung ano ang itsura mo ngayon? Bilang isang deskaradong pugante, sa tingin mo ba may karapatang makipagnegosasyon?" Habang nagsasalita si Jiangli, nakapalibot na ang lahat kina Mr. Chen. At sa mga sandaling iyon, mahigpit na ang hawak ni Liang Yu sa kanyang espada. Ang kanyang dose-dose ng mga estudyante ay pinag-eksperimentuhan ni Mr. Chen. Kaya gustong-gusto nitong pagputol-putulim si Mr. Chen ora mismo. Magmamadaling nagpaliwanag si Mr. Chen. Sa ganitong apocalypse, kailangan talaga ng malupit na mga akbang sa oras ng kaguluhan. Kung hindi, walang patutunguhan ang lahat. Kapatid na Jiangli, naisip ko na pwede tayong magtulungan. Sa iyong talento at lakas, kasama ang aking koneksyon at talino, ay madali nating makokontrol ang buong Heavenly CCT. Mumisilang si Jiangli at sinabing, "Hindi ako interesado sa ganyan." Sabay activate nito ng kanyang banal na kapangyarihan at kaagad na pumilipit ang leeg ni Mr. Chen. Sa sumunod na segundo, pumutok ang gulo nito at humiwalay sa kanyang katawan. Ang 2 bantay ay kalder na natulala at desperadong lumuhod at umiyak. Matalim na tinitigan ito ni Jiangli at sinabing, "Ang kagaya mo ay hindi kayang dominayin ng Heavenly CCP. Magkita na lang kayo ng iyong multo." Pagkatapos mamatay ni Mr. Chen, ang leader ng West Mountain Base, ang kanyang 2 tapat na bantay ay sumugod papunta kay Jiangli. Inila ng mga ito ang pin ng kanilang granada at balak pasabugin ito kasama si Jiangli. Sa mga sandaling iyon, kaagad na naglabas ng baril si Jiangli mula sa kanyang kabilang space dimension. At mabilis na pinaputukan ang mga ito. Butas ang tuhod ng 2 bantay at nangihinang bumagsak ang mga ito. Pero bago pa sila bumagsak, nagawa ng mga ito na itapon ang kanilang mga granada papunta kay Jiangli. Kalmado lang na nagbukas ng dimensional gate si Jiangli at hinigop ang lahat ng enerhiya mula sa pagsabog ng granada papunta sa kabilang space. Natulala ang 2 sundalo. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyari. Pagkatapos, daan-daan na nilapitan ni Jiangli ang isang sundalo at tinakawalan nito ang enerhiyang inigop niya kanina. Sa loob lang ng ilang segundo, nasunog ito hanggang maging kalansay. Pagkatapos, hinawakan ni Jiangli sa kanyang kanang kamay ang ulo ng isa pang sundalo at tinaktindik nitong muli ang kanyang bagong abilidad. At sa isang malakas na, ang ulo ng sundalo ay sumabog na parang isang pakwan. Tinignan ni Jiangli ang kanyang kanang kamay ng may kasiyahan. Sabay sabing, ang pagkontrol ko sa abilidad at kapangyarihan ng space ay palakas na ng palakas.
Pagkatapos, nagpakawala ng apoy si Jiang Li para sunugin ang katawan ng 3 bangkay hanggang sa walang matira sa mga ito. Habang pinapanood lapit ni Liang Yu, hindi nito mapigilan na magsalita. Kailangan pa ba talaga yan? Parang sobra-sobra naman ang pag-iingat mo. Ang buong West Mountain Base ay nawasak mo na. Ano pa ba ang inaalala mo? Napabuntong ibinga si Jiang Li at seryosong nagsalita. Yan ang hindi mo naintindihan. Ang estado ni Mr. Chen sa Ebenlizi City ay napakalaga at hindi natin alam ang kanyang mga koneksyon sa lipunan. Paano kung may makaalam na ako ang kumatay sa kanya at tugisin ako para ipagiganti ito? Humikot ang mga mata ni Liang Yu at nagsalita. Apocalypse na ngayon. Ang mga sinasabi mo ay halos imposible. Magrunat lang ng kamay si Jiang Li at sinabing, hindi ako mag-iiwan ng kahit anong bakas ng panganig. Lahat ng mga bakas at ebidensya ay kailangang mawala. Pagkasabi nito ni Jiang Li, tinanong niya si Liang Yu, naisip mo ba ang ganitong kalalabasan bago ka pumunta sa West Mountain Days? Kung naisip mo, malamang hindi siguro magkakaganito. Nang marinig ito ni Liang Yu, nabigla ito at makaramdam ng kirot sa kanyang puso. Sa isip ni Liang Yu, may punto naman si Jiang Li. Kung naisip ko lang yon sa malamang, hindi namatay ang karamihan sa aking mga estudyante. Talagang dala ko ang hindi matatakasan na pananagutan sa aking mga estudyante na kalunos-lunos na namatay. At sa punto nito, nagsimula ng maintindihan ni Liang Yu ang mga aksyon na ginawa ni Jiang Li. Sa mga sandaling iyon, tinawag na ni Jiang Li sina Uncle Yu at Chanlei para bumalik. Biglang nagtanong si Liang Yu, paano ang mga estudyante ko? Hindi ba natin sila pipigapin? Hindi na masyadong nagsalita si Jiang Li. Plano nito na iatid muna si Liang Yu sa kanyang mga estudyante. Ang mga estudyante na sumunod sa bili ni Jiang Li ay nagtago sa isang komunidad na malapit sa West Mountain Days. Mabilis nilang nahanap ang mga ito. Pagkatapos ibaba ni Jiang Li si Liang Yu, magsalita ito, babalik na kami sa ngayon. Tulad ng napagkasunduan natin, bibigyan ko kayo ng mga tirahan at ilang mga pagkain. Pagkatapos, pumunta muna kayo sa Su Family Town. Maraming bakanting bahay ang magagamit doon sa ngayon at pwede mong matutunan ang pangingisda para sa pagkain. Ang setup na ginawa ni Jiang Yu ay may malalim na implikasyon. Ang Su Family Town ay nasa tapat ng ilog mula sa kanyang safe house. Ayaw nitong putulin ang pakikipag-ugnayan kay Liang Yu ng ganun-ganun lang. Hindi mapigilan ni Liang Yu na magtanong. Ang lugar na ito ay malayo sa Su Family Town. Wala ka bang plano na iatid kami doon? Tinignan lang ito ni Jiang Li at sinabing, tinupad ko na ang pangako ko sa iyo. Mailigtas ang iyong mga estudyante. At bukod pa rito, para ipakita ang aking pasasalamat, binigyan ko pa kayo ng pagkain at lugar na matitiran. Kung may gusto ka pa o kailangan mula sa akin, kailangan na may ibigay ka din na kapalit.